Oy, nako, ito naman ho pag-usapan natin. Si Senator Ping Lacson, sabi niya ito yung may kaugnayan doon sa sa hearing ng February 4 ng Commission on Appointments. So, um, kung saan parang tipong pinabababa ni Marcoleta yung moral ng AFP na tinatanong niya doon nung tinatanong niya, 'di ba, kinakausap niya, sabi niya, sino ba talaga ang dito, alin ba talaga yung ate, mga ganyan. 'Di ba, kayo yung front line dito kapag nagkaroon ng gulo. So hindi natin alam kung alin yung talagang ate kasi nga daw yung conflict doon sa UNCLOS at saka yung Kalayaan Island Group, yung claim na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1978. Na kanyang tinuturing yung na regime of island. And again, take note that was 1978. Yun pong UNCLOS, ni-ratify natin, was 1984. Ang laki ng diferensya. Diba? So ibig sabihin, kung ano yung naka-claim na natin doon, dapat ito po i-consider as is, claim ay claim, tayo yung nag-uukupa doon ng ibang mga features. Di ba? Ano ngayon kung may ibang nag-ukupa? Ay, wala tayong magagawa, doon na yun eh. Kaso ganun na yung kalakaran doon sa West Philippine Sea. Kapag sinabi mong iyo, you have to defend it, you have to be there. Di ba? Kailangan nga effective possession. Hindi yung guhit-guhit lang kasi yan exclusive economic zone lang yan or sovereign rights lang yan. Hindi po yan teritoryo. So kailangan nating talagang katulad ng Vietnam, ng China, ng Malaysia, ng Taiwan, kailangan talaga natin yung tauhan natin at patatagin natin ang ating presensya at pagbabantay para sa maayos na depensa nito kung may makikiagaw dito. Di ba? Sa ngayon, China lang naman ang peste. Ngayon, ang hinangal-ngal ni Marcoleta kasi, para daw yung coordinates, magbuo na yung mapa, mga ganon-ganon. And then later on, meron na para tayong mapa at ginawa na ng NAMRIA at na-submit na rin sa UN. Maaring hindi siya updated o maaari naman just simply trying to reduce the morale of the AFP. Ngayon, nabanggit niya doon, para madali, i-give up natin ang KIG. Di ba? Tapos sabi niya, raw yun, para magawa yung mapa, di ba? Maiguhit na. Ganun. Kasi nga, ang problema, yun daw ibang features, katulad ng Pag-asa Island, nasa labas daw ng exclusive economic zone ng 200 nautical miles. Totoo naman, 88 nautical miles yata ang layo nun mula po doon sa 200 nautical miles sa limit. Di ituring natin itong overseas territory tapos ang kwento. Di ba? Ang bihira. Ando na tayo lang ang isuka pa natin yun. Di sama natin to. Ito yung mapa ng Pilipinas. Tapos ito yung claim natin ng KIG based 1978. That's it. Di ba? Iyaan mong hindi respeto ng ibang bansa. Importante, nandun tayo. Wag nating hindi manggagaling sa sino mang mga politiko natin, lalo't manggagawa ng batas, ang magsasabing i-give up yan. Diba? So ngayon, nagkainitan diyan ng Senator Lacson, nag-create yan ng spark sa public opinion. Yung sinabi niya ni Marcoleta because that's against the national interest. Now, naalala ko, in the past few weeks, merong ako nababasa na ipinatatanggal yung kanyang sinabi. Which is nangyayari naman din talaga yan kapag halimbawa may mga committee hearings, yung mga ganon, or session, di ba, yung hindi magandang sinabi, nire-request nila na strike it from the record. Di ba? Pero yun po ay subject sa approval ng lahat o ng majority. Di ba? Ngayon, sabi ni Ping Lacson dito, sa baba, warning that the Commission on Appointments could face possible legal liability if it amends the official records of its February 4 hearing to alter remarks by Marcoleta about the Kalayaan Island Group. Diba? So hindi po naman talaga dapat yun. Kasi tapos na Again, gaya ng binanggit ko, nagkakaroon po ng striking out kapag po ongoing yung kanilang meeting. Pero pagkatapos na ito,
naka-minutes na yan, lahat ganyan, ano na yun, pirmado na, okay na yun. 'Di ba? Hindi na yun po pwedeng galaw-galawin because that is going to be a public record, a legislative official documents. Ang magawa natin, na sinabi mo, kung nagkupal ka doon, problema mo na yon because for life, makakalkal yung sinabi mo. Kahit anong claim mo na nga, was spliced, available ngayon sa online, ang buong video. Kasi kapag yan po inaprubahan, ang kasunod nito, ipapa-edit po yan sa RTVM na not RTVM bagkus doon sa sa media group ng Senado para matanggal din 'yon. Di yun na po magiging splice video, 'di ba? So pangit. So dapat kung anong nakalagay diyan as is na yan at hindi babaguhin. Meron nga siyang binanggit warning ito para sa mga miyembro ng committee. Tingnan nyo ha. At mabigat-bigat din po ito. Yung article, sabi niya, meron sa Revised Penal Code, Article 170, ang falsification of legislative records. Kaya dapat pag-aralang mabuti kung yan ba ay bahagi ng legislative records ang nakapending, hindi pa yan naka-approve, naka-defer ang approval ng minutes ng pagdinig na yan. Diba? Alam nyo, dapat nga approve na yan ng mga miyembro kasi sila yung mga nandun Diba? Narinig nila yun. Kung sumablay yung kasama, walang sugar coating. Sablay para humadala. Para madala. Tingnan nyo yun. Hanggang ngayon pala. Noong March 14, hindi pa pala yan aprobado. Malaking kagaguhan yan, di ba? Paisipin ninyo, more than 30 days na. February 4 pa yung hearing na yun. Di ba? May problema rin ang Senado natin talaga Paki pa ng mga walang hiya Pero ito po yung batas na sinasabi ni Lacson. Sa revised penal code po natin yan. Falsification of legislative documents. So penalty of prison correctional, ito yung 6 to 6, tawag ko dyan, from 6 months minimum up to not more than 6 years ang pagkakakulong. And a fine not exceeding 6,000 pesos, ang liit lang naman, pero mukhang malaki na ngayon yan, and shall be imposed upon any person who, without proper authority, therefore alters any bill, resolution, or ordinance enacted or approved or pending approval by either House of the Legislatures or any provincial board or municipal council. Diba? Kahit na po nakapending for approval yan, ang signature, hindi kayo pwedeng mag-edit-edit dyan at magpalit-palit o mag-alter-alter ng nilalaman without proper approval. So, kailangan pagkaisahan niya ng buong committee. At ng buong committee, ng buong ng lupon ng commission on appointments. Hindi pwede. Record na yan Public records yan. Sinabi. Pwede lang po siguro yan kung mahuhugot niya yung panahon paatras. Di ba? At doon may mabubura niya. Pero kung hindi kaya ni Marcoleta yan, just leave it there as is. Di ba? Tapos, pirmahan. Para public record yan. Nang sa ganun, matutong mamili ng sasabihin ang mga kongresista at mga senador natin. Di ba? Baka iakyat to ng Korte Suprema yan. Kasi hindi pinagbigyan. Oh my golly.